Ang text na gusto na ko daton kaninyo mga igsoon, makita kini siya sa libro ni Isaias. Mga bersikulo 1 ngadto sa 11. Bersikulo 1 nagingon siya, sa tuig na napatay si Osias, nakita ko ang Ginoo nga nagalingkod sa isa ka trono, mataas kag nagbayaw, kag ang iya mga sidsid naghilob sa templo. Mga apo na. Gawa na ko itugtugan ang mga Diyos, nga rakas kita sa mga langit, aniya kami Ginoo. Magatuon si mga pulong, ihatag ka na mo ang kaalat, tabangi inyong magkaturan diri, nga magkamon din sigod sa pagkalagad. Amo lauman o Diyos, sa iyong presensya ng kauban namo, tingtak na sa kahamonon sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon, sa diha nga si Isaias niadto dito sa templo sa Dios, ang naagyod sa iyang alimpatakan mao pagsimbas Ginoo. Pagkalindot siyang namo. Pagkalindot siyang mga tinutuyo sa pagsimbas Ginoo. Usahay makasusubo nga sa mga katawhan sa Dios karong panahon mo adtong simbahan kay dunay pakikitaan dito. Pero dili bayangan pakikita lang oy. Gimingaw ito ninyo. Samtang ko nagalingkod inko sa kalaghan na akong simbahan giadtuan, pagkamingaw kayo na dili na akong bisitahan. Sunod nga mga binulag dito po siguro sa Kidapawan, dito sa may Hinatilan. Inangga din akong iglesia ng Hinatilan. Ako nang tagsa-tagsaon sila, kunya siguro tugod sa Ginoo ato kog Antipas, kay dagan kog magkaila dito sa Antipas. So, ana manggod ang atong kabalaka sa mga kaiglesiyanan nga ato mga suod kaayong mga amigo. So, si Isaias, siyang pagkanto dito, ang iyang tumuog tuyo, mang pagsimbas ginumatod pa sa balaang kasulatan, sa pagsulod gayod niya dito sa iglesia, dito sa templo sa Dios, wa nilain pa siyang nakita, gawas sa presensya sa Dios. Pagkanindot ni Isaias, ang iyang gitanaw sa pagsulod sa templo dito, presensya sa Dios. Wala siya misulod sa templo aron lang tanawon ng mga sangina sa makigsunan unsa may ilang gisulod. Wala siya musulod sa templo aron lamang nga chika-chika dito sulod sa templo. Ang iyang pagsulod sa templo, ang iyang nakita gayod dito gayod sa pulpito sa templo, ang Ginoo nga naglingkod sa iyang trono. Ang kanindot pagyon sa pagtanaw ni Isaias, kay ang Ginoo nga naglingkod sa trono, ang sidsid sa iyang sanina. Sabot mo sidsid? Huwag ka na. Ang tumoy ba? Sa ilong ko sidsid man doon. Ang sidsid sa iyang sinina, nilukop sa tibok templo. Pagkalindot ikson, nga naman, tungod kay nasayod kita ng tao dito sa templo, mga makasasala kaya. Ayaw ina na mga kautoran na nakasulod sa iglesia na natarong. Ang iglesia igsoon, hospital sa mga makasasala. O nagkinahanglan na ayuhon sa Diyos ang tagsak balatiya. Dito sa templo nga nakita ni Isaias, ang mga katawan sa tinuoray ng mga makasasala ang mga tao. Apan ang pinakaanindot niini, nakita ni Isaias na ang sidsid sa iyang sanina nagtabon sa tibok templo. Buti pa sabot ang pagkamatarong sa Dios, ang dugma sa Dios, aran makatabon sa imo o sa akong kasaypanan igsoon. Mao kanay garantiya sa Ginoo. Dili ang ayan nga kita magluya tungod kay ang Ginoo makatabon sa atong mga kasaypanan. Provided yung kita magsulod dito ng atong tumong tuyo ng pagsimba sa Diyos. Versikulo 2 ngadto sa 3 ato mabasa dinhi. Nasamtang tuwa dito si Isaias, iyang nadungog ang tingog sa mga manulunda sa Ginoo. Unsa may tingog sa manulunda sa Dios? Matod pa niya, iyang nakita o iyang nadungog nga nagingon ng mga manulunda sa Ginoo, balaan
nangulunda sa Dios, nagdaya o nagdayeg sa Ginoo. Nganong tulungan yun? Sa Revelation, makita nimo diri ang numero sa sapat, pila rama, pila? Tulong yapon. 666. Diri si Isaias, iyang nadungog, pila man? Tulong yapon. Balaan. Sa may buot pasabot na. Ang buot ipasabot igsoon sa tulong ka numero, nakasimbolo sa surety. Kasiguruhan. Kung nagsulti ang Biblia nga 666, tinuod ka na siya. Kung nagsulti ang mga kasulatan nga balaan, tinuod ka na. Ang Diyos, balaan. Tungod siyang kabalaan na nagigsunan, kita nga tao dili ang ayan na matubang kaniya. Hinungdan nga nga si Moses nagsulti sa Ginoo, naghangyo sa Ginoo, Ginoo patanawa ako sa imong nawong. Sa may isulti sa tuwag sa Ginoo, Moses, makakita ka sa akong marong mapatay ka. Walay tao makakita sa akong nawong nga mabuhi. Tungod kay balaan ng Ginoo. Dili pwede nga makigatubang tatubangan sa Diyos kining atong mga nawong makasasala. Patay ka. Unigon sa Ginoo kang Moses, makita lamang nimo ang akong likod, ang akong buko-buko. Tungod kay ang Dios balaan. Busa kinahanglan nato siya simbahon sa pagkabalaan. Holy Higson. Holy. Higson, ang pinakamaayong pinakamaayo gayud na adtuan nato simbahan. Ang mangutana ko ninyo, muadto mo simbahan lipay mamuwala. So unsa ako lang personal, wa nay kalipay na akong mabaknan tungkol ang pagsunod sa simbahan. Matag Sabado, murag mahinam-hinam ko Sabado na po, kay ganahan ito mo adto simbahan. Ganahan ko makikimamat sa mga kaigsuunan. Ganahan ko maminaw sa mga awit o maminaw sa pulong sa Diyos. Ang naka-assign dito sa amuang na student pastor, practicomer, ay graduate na, si Joel Salmoren. Inahan ko, Jo, kay kami may mo grade ni mo, tahatagan ng taas ng grade. Bisag tinuod nga si Jo, below average girl sa akong paminaw. Below average. Hina yun kayo. Pero, tungod sa iyang kakugi, nanay dusi na bautisman dito. Ang uban ng mga brad, ng mga estudyante, bisag usawa wala pa. Onya, muwali na siya, nagsalig sa laptop. Onya, murag ginabasa lang, translate ka dali. Kaya akong kansaman sa ikaw, Jo, ikaw, kanang jack of all trade, master of none. Kaya magka-istorya kag tinagalo, pero di po fluid na nagalo. Magka-istorya kag binisya, di po fluid. May istorya kag ilunggo, di po. Yang dugo, ilunggo ng bisaya, masiguro ang tamahan na. Pero misigising na siya. Pero maokini akong isulti ninyo. So, panahon na yung nagwali siya miaging simana, akong gipaminawang, ako bisag kinsay musulti mo, minaw ko sa iyong sulukyan, kay makakuha ka diha. A good listener is a good learner. Minaw ta. Wa kay makita nga maayong right direction nga wala maghulam sa sinulatan sa uban. Wa kay makita nga maayong speaker nga wala nagahulam sa pinalihan sa uban. Si Jojo isang maunan to. Pero sa iyang wali, ang iyang wali nahimuan kung wali humana. Ang title siyang wali, Be an Example. Singko panglauman ako ni iyang wali. Bisig maurang lang iyang wali, kuhaan ako punto na maglaom siya. Inana ang section. Sulod sa iglesia, diri mabati nato ang kalipay sama sa kalipay na nabati ni Isaias. Iyang nadungog,
ang tingog sa mga manulunda sa Ginoo. Versikulo 4, matod pas Biblia ang satsaran, kanang sa foundation. Ang satsaran sa templo niuyog. Naguyog. O ang balay sa Dios na puno sa mga aso. Kung na ang presensya sa Ginoo, muuyog ang templo. Muuyog ang iglesia. O ang aso mupuno sa usa ka building. Unsa may kahulugan sa aso? Mabasa nato sa bilang kasulatan, ang kahulugan sa aso igsoon mga pag-ampo sa mga balay. Kanang imo gaakong pag-ampo magapuno sa iglesia sa Dios. O ang atong mga pag-ampo, unsa man ang klases pag-ampo, simple man ang pag-ampo, di ta mo ayo mo garay sa atong mga pag-ampo, pero ang templo sa Dios mapuno sa atong pag-ampo, o ang Ginoo nakadungog sa imong sa akong pag-ampo. Nakita ba ninyo nabasa niyo sa Biblia nga ang Parisiyo o ang Republikan nag-ampo dito, ang Parisiyo nag-ampo una matod niya Ginoo salamat wala nimo kung ginhimo sama niya ng manunok nagsukot sa buhis. Salamat Ginoo nga gihimo nimo akong matarong nga pagkatao. Salamat. Pastila puro pagdayaw. O niya ang manunok ko nga nagsukot sa buhis. Dito ras padaplin siya, nagakurog. O niya ang iyang pag-ampo, dili siya makayahat sa langit. Ningom lang siya, Ginoo, pasayluha akong makasasala. Matod sa Ginoo, sa pagkatinoon, nagaingon ko kaninyo, nga ang pag-ampo nining tawhana, ni gawas siya nining nga balay, nga pinakamatarong nga tao. Kanindot, di ba? Si Isaias Rinsonan. Sayang nadungog kini. O niya ang aso sa tulod sa templo nagpuno tungod kini pag-ampo sa mga katawhan sa Dios. Versikulo 5, matod pang Isaias, kailo ako. Saan ang kailos bisya? Alaot niya. Alaot ako. Kay ako mawala. Kay nagapuyo ako sa taliwala sa mga tao na hugaw o mga bibig. Alaot ako kay nagpuyo ako taliwala sa mga tao mga sasala. Tungod kay naay panahon nga ma-influensyahan kita igsoon. O dili nato ka nakalikayan tungod kay nagpuyo kita dinhi sa kalibutan sa sana. Alaot ako kay nakakita ako sa Ginoo. Sa akong isulti na niya, ang makakita sa Dios, sa nawag sa Dios, dili mabuhi. Apan sa pananaw ni Isaias, nihilak siya sa Ginoo. Alaot ako kay nagpuyo ako taliwala sa mga tao. Tungod niya na sa versikulo 6, ani atubag sa Diyos. Doon ay usa ka seraphim, on angel sa Ginoo. Nagdalag kimpit na spesyal, di ba? Kanang kimpit, kanang mga panday ta, na kuha ang mga baka. Nakakita siya kimpit, nagigunitan sa manulunda sa Diyos, o niya nagkuha ang baka dito sa laran. Pagkuha sa bagat, gitanaw ni Isaias, asa ka padulong kini manulunda sa Ginoo. O niya nakita niya niniagi kaniya. Pag-agi kaniya, gitandog sa baga ang iyang bibig. Pero wakod siya masunog iso. Ang pagtandog sa bibig ni Isaias nagpasabot nga ang Ginoo naghinlo diha kaniya. Ang baga nagsimbolo ka na siya sa pagkahinlo sa isa katao. O niya kay mahinlo na siya mato sa manulunda sa Dios nang karon mahinlo ka na. Idili tungod kay siya maayong tao. Nahinlo siya tungod kay ang Dios nagpalangga kaniya. Muna may igsoon kung naay tao ng mga palangga ta ka. Ayaw gara-garain, diba?
Di ka ba malipay na nagpangga nimo, nagmahal nimo? Ang Dios, inaana siya. Gipangga si Isayas. Hinungdan nga gitandog sa Ginoo ang iyang baba. Aron na mahimo siyang mahinlo tubangan sa Ginoo. Ingon sa Dios, sa manulungda sa Ginoo, na mahinlo ka na Isayas. Baliko ko, dili tungod kay siya matarong tao, mayong tao. Apan tungod kay ang Dios nagpangga o nagmahal na kay Isayas. Di ba mo malipay igsoon nga ang Ginoo nagpangga nimo nako ningtak na sa kapuno? Nabisan ta taliwala sa kamatuoran nga kita mga makasasala nga mga tao, pero ang Ginoo nagpangga nato bayan. Unya sa diha naginloan sa Ginoo ang baba ni Isayas. Bersikulo 8, dihay pangutana. Matod pa sa makutana sa manulungda sa Dios ngadto kang Isayas ug ngadto kanimong ngadto kanako. Nan kinsa ang akong ipadala. Kinsa mo tubag sa mga wagan sa Dios. Kinsa ipadala sa Ginoo aron sa pag-ibanghelyo sa mga balita. Mga kaigsuunan, sugilan ta kamo. Ang Ginoo hapit na ginubalik. Tanawa sa telebisyon. Ako mahilig og tanaw Al Jazeera, CNN, kay mga news channel ko na siya. Pagkalisod ka kahimtang sa kalibutan. Halos mga inaway ang imo makita. Sa ato pa, hapit na yung panahon. Ay hapit ng panahon, kinakinahanglan sa Ginoo na kita makipart-partner sa Ginoo. Kinsay akong ipadala. Dili kita tanan mahimo, makahibalo, muwali bayan. Dili kita tanan. Pero makahimo kita sa pagtabang sa buluhaton sa Dios. Nining panahon na igsoon, di man tatanan pagwawali, pero kining mensahe nga ato ginadalas ni iglesia, pagbisan pas kalibutan, makahimo ta sa pagtabang through sa pag-share nato sa mga tao nga naas gawas. Pag-scan nila sa ilang mga telepono, makita nilang mensahe sa Diyos. Share the message of God. Doon ay usap ka parabol, di na tinuod kay parabol na igsoon. Dahil tao nga nakaadto kuno impierno. Gipakita kaniya unsay kahimtang sa impierno. Astilan. Dito sa impierno. Balik ko parabola, dili tinuod. Dito sa impierno, perting taasa yun sa lamisa. Perting taasa. Unya pagkabaghan kayong pagkaon. Mura ka makaingon nga na, tuwa ka na sa aligre. Ay, perting daghan na kayo sa pagkaon. May mga prutas, sari-sari nga mga pagkaon. Pero sa nakita sa mga tao, sa mga tao, magipakitaan, ang sa mga perting daghan na sa pagkaon ng mga tao din, mga niwang man po. Mga niwang. Dili mayog lawas. Iyang obserbahan, unsa may ilang pagkaon nini. O iyang nakita ang ilang kutsara tagsa kadupa. Unya, pag-ana nila sa pagkaon, ang lapaw, di mo kabot sila, perting taasas kutsara. Sabi kutsara, perting taasas. O na yung kutsara sa gobyerno. At yung mga niwang silang tanong. Gitala po sa langit. Pag-abot dito sa langit, iksoon, iyang nakita, uy, ang lamisan to sa impierno, lamisan sa langit, muna mo parihas na, taas pagkaon, maurag ihapon, pero tindirhana, ang mga kutsara nila, maurag ihapon, tagsa kadupa, pero nga nung mga mayos laglawas, iyang obserbahan. Pag iyang pag-obserba, kaon na. Pagkaon, ana sa usa, ang pagkaon, o niya, gihumit sa usa, ay di man pwede sa iya. Hugit ang usa mo kuha pagkaon, ihugit po sa usa.
Maayos laglawas nga naman, sharing igsoon. I-share ang mensahe sa mga balita. So, ginli ang bang. Matod pa sa malaan sulatan mas din sa Isayas. Sa diha na inuan si Isayas ang Ginoo ng utana nang kinsa man ako ipadala. Diha dayon mabasa nimo sa bersikulo 8 matod pang Isayas, ani ako Ginoo ipadala ako. Wa may reklamo, ipadala ako Ginoo. Sila sa Ginoo ala sige. Onya si Isayas ng utana na po. Matod pang Isayas, Ginoo, hangtod kanusa. Hangtod kanusa. Kasi Isayas nalibog man gayab sa tao siya sa Dios. Tugay mga tao sa iyang palibot, mga gahig ulo iso. Iyang minsahiyan, ngisi-ngisi lang. Doon ako i-Bible study ang isunod na sulti kinsa. Ay matod pa sa akong magantay, sige, Bible study ka. Pero related sa amuagya ko, aboy. Pagkahuman sa Bible, pagkahuman sa subject, sa topic, pangutana, niya nasabta ninyo. Ang tubag abin yun sa wala. Asti. Muna-munas, ginhawa hatagang illustration, nasabta ninyo. Wala. Ngano? Kay di ko gusto mo sabot. Siya ro di ka sabot. Di lang siya gusto mo sabot. Mao ka na siya matupang Isayas na ang Ginoo hantod kanusa. Sabi ninyo sa tubag sa Ginoo, hantod nga naapay tao sa kalibutan. Muwali, hantod nga naay tao sa bisan asang suhok sa kalibutan, mo trabaho taalang sa buhat sa Diyos. Hantod nga doon ay tao igsoon, ripiro na ko nga itong iglesia. Diling doon nga din ang trabaho sa iglesia, happy ng Ginoong balik mo! Padayon ka na siya. Mato ng Petronat ka ng among abantina, amo ng gubaon kay Kuana. Kanang uyog-uyog na. Tinuoday, nagaliki, nagdagko kayo para na magtaas-taas po ng iglesia. Pasig mga tugno na siya, kakaita. Kakaita sa wala pa'y panahon. Bisa ninyo gusto matay dayo? Wala no? Bisa puti ng buhok, gusto nyo mabuhi, di ba? Gusto mabuhi, oy! Bisa, himanakyo na, mapadoktor pa man. Ang lang mabuhi. Kay nindo pa man ang kinabuhi. Nindo ang kinabuhi sa mga tao nga naas, Ginoo. Ganahan ko din siya aligre kay nindo kinabuhi din. Nakita lang puti buhok, nindo man. So, ang sultihan ka mo. Yang kinabuhi nining kalibutan, mubura. Matod pa sa usa ka slogan dito sa mga napaundangon si Garillo. Matod pa dito mabasa nimo, life is short. Don't make it shorter. So boss, do not smoke. Bumura ang kinabuhi is kalibutan. Tingali kami diri si Brother Pamak, siguro si Brother Ronald, bata-bata na si Brother Ronald. Na nami sa punto nga gihatag sa Ginoo sa kinabuhi na kinabuhi. Ingon sa among mga membro dito sa inya. Siguro kaya mo na nimo kabog ka sa gatos. Magidap. Hindi ko kamubo ng sa gatos. Kaya na ako mag-500 basta di lang kumamatay. Tinawadili. Tinawadili, basta di lang mamatay. Ang problema kung namatay, kasi hindi mo kaya eh. Ang tabugay mamatay, basta terminal siya sa man. Malipay. Malipay ka patang panahon. Ang pag-alagad sa Ginoo kalipay kinesiyo. Kung sabi ko sa kanta, happy is the people, because God is the Lord.
matod pa nila, the happiest people in this world are the Christians. And the happiest Christians are the Seventh-day Adventist Christians. And the happiest Adventist, kinsa ko no, are the literature evangelist. Kaya awan, muna natod pa sa mga papisindritos. Busan tak na sa kahatunon iso. Ang panawagan sa Dios matag usapan nato. Kinsa nga akong ipadala. Ang slogan sa ato General Conference ngayon I will go. Muna ka. Tapuso na ito ang lumatisod. Pakigbahin sa buhat sa Diyos. Ay ang balibad sa bisan unsang ihatag na pahat sa Ginoo ka nato. Ay ang reklamo alang sa buhat sa Diyos. Ay ang reklamo sa mga problema nga moabot ka nato. Dili nagpasabot na kita mga good Christians wala na problema. No! Si Jose, pinakamaayong Kristohanon siyang panahon pero nag-abot gihapon ang problema siyang kinabuhi. Himo nato ang problema nga mahimong stepping stone toward success. Dili nato himo ang problema isa ka stumbling block sa atong kinabuhi. God bless. Mayong hapon, Amen.